Thank you, Lord. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tunay nga ng Diyos ay mabuti. Amen po ba doon? So, shout out nga po tayo or magsalita tayo ng hallelujah. Purihin ng Diyos sa kanyang kadakilaan sapagkat kung wala po ang Diyos sa buhay po natin ay mahirap pong makipagsapalaran sa mundong ito. But kung alam po natin yung ating o kilala natin ng Diyos na sinasamba at pinupuri po natin, ay makikita po natin yung kahalagahan nito. Alam nyo, napakaraming kwento sa mundong ito na pinararating sa atin ng Diyos para maramdaman natin na hindi tayo nag-iisa. At ang kwento po natin ngayon or mababasa po natin sa Bible ngayon, o pag-aaralan natin, ay isang napakahalagang leksyon sa buhay natin na grabe po yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Even minsan pasaway tayo. Even pinipilit natin yung mga gusto natin na piling natin yun yung nakakarapat para sa atin. Minsan kasi matigas ang ulo natin eh. Tama po ba? Pero pagbubulayan po natin yung salita niya na makiwa po natin yung mahalagang konsepto kung bakit nangyari yung panahon na yun at ano yung dapat nating mabago. Kasi kung hindi natin maintindihan po ito, yung istorya na inilagay po sa Bible, magiging paulit-ulit po yan. Generation to generation, hindi po mababago yung nangyayari. No? Paulit-ulit lang yan. Lagi ko nga sinasabi pagka inaaral natin history. Ano ba yung natutunan natin? Paano natin ma-apply ito sa buhay natin? At ano yung mga bagay na kailangan natin baguhin para sa hinaharap po natin. Kaya napakahalagang desisyon po sa buhay natin na maunawaan po natin, lalong-lalo na ang salita ng Panginoon. Pag-aaralan po natin ngayon ay sa aklat ni Jeremias. Konting trivia lang, si Jeremias po ay isang iyakin. Yun po yung bansag sa kanya. Siya po ay a weeping prophet. Ibig sabihin po ay lagi siyang umiiyak. So, lagi siyang tumatangis. Gusto niyang maibahagi po yung kabutihan ng Diyos. Bagamat yung iba hindi nakikinig. Parang tayo ngayon. Maraming mga iyaking pastor na umiiyak lang at pumupunta sa Panginoon kasi sobra pong sama po ng mundo. Alam niyo po, bilang guro, bilang businessman, bilang pastor, so pag pinasok niyo po ang mundo ng business, talagang sobrang daming mandaraya, sobrang daming tawag dito yung dahil na impluwensyahan ng mundo kasi nandun po kaya sa Roma 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Ibig sabihin, pero kaya nilalabanan po natin ito dahil sabi ng John 16:33, pinagtagumpayan ko na ito. Binigyan niya tayo ng kalakasan. Kaya pagka po naunawaan po na, bagamat saglit lang tayo ngayon sa umaga na ito, bakit po ba kasi kailangan maunawaan? Kasi darating at darating po sa punto ng buhay natin na para bang gusto natin bumigay. At gusto na rin nating para bang humihina yung physical natin, humihina yung spiritual natin, humihina yung puso natin. Di ba, mahina yung puso pagka minsan parang gusto mong magpatiwakal. Kaya maraming mga tao hindi na makontain yung sobrang depression, hindi na makontain yung mga bagay na ito na gumugulo sa isipan nila. Kaya minsan, nawawalan na yun ng pag-asa. Ngayon po yung bigay ng Lord sa umagang ito na makita po natin na meron pong Diyos na sobra palang mapagmahal sa atin, na hindi niya pala tayo kayang iwanan. Amen po ba? Maraming kwento ng buhay na pakiramdam natin, hindi natin kaya. Pero when the Lord tawag dito, nagbigay siya ng daan, nagbigay siya ng twist para sa buhay natin o sa buhay mo, kapatid. May sakit ka, pinagaling ka ng Lord, twist yan Meron kang problema, baong ka sa utang, nag-twist. So, nakulong ka, nag-twist yung buhay. Kasi siya yung pinakamainam na scriptwriter ng buhay po natin. Ang kailangan lang ho natin gawin, makita ho siya na nagmamahal sa buhay po ng bawat isa. Amen po ba? Sige po, tayo po ay basahin po natin yung aking Jeremiah 31, Tama po ba ako? Hindi po ako nagkakamali. Ito po yung ating teksto, tingnan po natin. Kung meron po kayong mga Biblia, samahan niyo po ako sa Jeremiah 31 verse 3. Ito po yan, So, napakita ko sa kanila
mula sa malayo. Sa simula pa'y inibig ko na sila, kaya patuloy akong magiging tapat sa kanila. So ulitin ko po, nagpakita ako sa kanila mula sa malayo, sa simula pa'y inibig ko na sila, kaya patuloy akong magiging tapat sa kanila. Tayo po'y saglit na manalangin. Lord, salamat po sa pagkabasa ng iyong banal na kasulatan. Maging daluyan lang po ako ng iyong mababa at pinagpalang salita. Hindi po ako karapat-dapat magbahagi ng iyong banal na kasulatan, ngunit ikaw, Panginoon, ang mahihiyag. Through the Lord, Sovereign Holy Spirit, touch us, hallelujah, give us the anointing and power to understand your word. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Palakpakan naman po natin ng Diyos. Hallelujah. At kung kaya po natin sumigaw ng hallelujah, ay bigyan po natin siya ng parangal at pasasalamat. No? Napakaganda po. Saglit lang po yung ating turo ngayon. Napakaganda po ng binitawan po ng Panginoon. So, parang pag may nagsalita sa inyo na gano'n na pangako ay hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Parang, di ba, nakaka-touch po yan. Sa kaibigan, di ba, pag nagsabi dito, akong bahala sa'yo. Friend, hindi kita iiwanan dyan. No? So, masarap po na may naririnig tayong gano'n. Tama po? Na kahit na wala nang tumangkilik sa'yo, wala nang kumilala sa'yo, pero merong palang Diyos na handang pahalagahan po tayo at bigyan po tayo ng kalakasan. No? So, makita po natin dito, ito po yung panahon na nagkasala po ang mga anak ng Diyos. Hello, amen po ba? May tao pa po ba dyan? No? So, nagkasala po sila. Kasi po ang Diyos po natin is a just God. Hallelujah. Po. So, nakikita niya po lahat yan, mula simula hanggang wakas. Wala po siyang talagang yung oras niya, nakikita niya po ang hinaharap, nakikita niya po ang kasalukuyan, nakikita niya po lahat. Lahat po mangyayari kasi siya po yung Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari, no? So nagkataon po na itong mga anak niya ay nagkaroon po ng problema. Nagkaroon po ng pagsuway. No po, ang una pong pagsuway na ginawa po nila tinatawag na idolatry. No po, sa panahon po natin ngayon, bagamat sa mga kapatid po nating mga nagpaparada po ng mga Diyos-Diyosan, ito po yung naging problema nila noong araw, no? So idolatry. Ito po yung ibig sabihin po, sa Bible po, pag binasa po natin from Genesis to Revelation, may dalawa pong idolatry na tinatawag. Yung idolatry po na talagang pagsamba sa mga ribulto, no? Tapos yung pagsamba po natin sa sarili po natin, o anumang bagay, no po? From the Old Testament, sinabi po yon. And then si Apostle Paul nagsabi, yung mga bagay na higit sa Panginoon ay nagiging Diyos-Diyosan po ito. Hello? Amen po ba? Tapos po yung pangalawa, na sa pag-aaral ko po ng salita ng Diyos, yung pong pangalawang idolatry, ito po yung hindi pansinin. No po? Ito po yung pakikiapid po natin sa mundo. Hello? Parang wala akong kausap. No po, yun po yun. Idolatry, pakikiapid. Pakikiapid daw po natin sa mundo. No? So, ayaw din po ng Lord yun. Na mas inuuna po natin yung trabaho po natin, mas inuuna po natin yung pamilya po natin, mas inuuna po natin yung mga bagay na hihigit po sa Panginoon. Para bang mas nag-i-enjoy ka sa mundo, yun po yun. Adultery din po sa Panginoon yun, no? Nakikipag-commit po tayo sa mundo, sa world, no? Kaya nga meron pong isinalita ang Panginoong Sus, ang umiibig sa sangkatauhan o sa mundo ng higit sa kanya ay ano daw po, ay anak daw po ng diablo, no? Ayaw po kasi ng Lord na meron siyang kaagaw. Ayaw po ng Lord na meron siyang kapantay. Kaya nga meron siyang kanta yung wala nang hihigit sa iyo, wala nang papantay sa iyo. O Jesus, hari ng mga hari. No, ayaw po niya yun. No? Yung pong sa economy of God na sinusulat ko, pag tingnan po natin yung hierarchy, wala na hong papantay sa kanya. Siya na ho yun. Wala na pong iba pang higit na mas mataas sa kanya. Wala nang papalit. Hindi po pwedeng pumalit si Satanas, hindi po pwedeng pumalit yung nilikha lang. No? Siya na po yun. Kasi in Colossians chapter 1, verse 16, ang pag-inaral po natin yan, nalikha po ang sangkatauhan, nalikha po ang spiritual tsaka physical, base po sa kanyang mga salita, base po sa kanyang desisyon. No? Ibig sabihin, wala pong malilika pag hindi niya po desisyonan o nagsalita.
Hello, may tao pa po ba? Amen po ba? No? So, kaya ganun po katindi yung kapangyarihan po ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pag sinabi niyang magkaroon ng tubig, magkakaroon. Pag sinabi niyang magkaroon ng sa spiritual world, magkakaroon. Hello. Yung po siya, ganun siya katindi. Ganun siya makapangyarihan. Amen po ba? So, ngayon, nagkaroon sila ng problema. Ano yung problema nila? Adultery. Pangalawa, nagkaroon sila ng pangalawang problema, yung social injustice. Hello, masyado na silang hindi makatarungan. Amen to ba? Nagkaroon na po sila ng ganun. Kaya kahit bayan sila ng Diyos, nagkaroon ng problema, nagkaroon ng judgment. Agad-agad, kasi just nga ang Panginoon. Nung nagkaroon ng judgment, nagkaroon ng tinatawag na Babylonian exile. Hello, may nakikinig po ba? Nagkaroon ngayon. Kaya ngayon, may prophecy hanggang 70 years, dadanasin nila yon. Hello, dadanasin nila kasi nga sa katigasan ng ulo nila, sa pagsamba nila sa Diyos-Diyosan, sa mga impurities, sa mga social injustice, nagkaroon po ng problema. Ngayon, dahil nakikita ng Diyos yun, hindi naman tayo makakapagtago sa Lord. Kahit ikaw na nanonood, ibig sabihin, meron kang mga nagagawang ganon, no? Hindi nangangahulugan na pinabayaan ka na ng Diyos. Yun po yung magandang tema ngayon. Diba? Kahit sila nagumanon, kahit sila nagkasala, kahit sila matigas ang ulo, kahit na talagang masakit ang talagang sobrang matindi yung kanilang ginagawa sa Lord, hindi ho nagbago yung nila. Hindi po nagbago yung pagmamahal ng Diyos sa kanila. Pag po yung verse natin, tinan nyo, magpapakita ko sa kanila mula sa malayo, sa simula pa inibig ko na sila, kaya patuloy ako magiging tapat sa kanila. Wow, thank you Lord. No? Ibig sabihin, kahit gaano po yung ginawa nila, merong kahit sobrang tigas ng ulo. At di ba ganun din tayo? Ganun din tayo eh. Kapatid di ba? Matitigas ang ulo natin pag sinabi na nga ng Lord na dito ka. Ayaw natin sundin, di ba? Pero hindi nawala yung pagmamahal niya sa atin. Lagi niya tayo iniintindi. Tama? Pagka may gusto ka, sabi ng Lord, sige, gusto mo yan eh. Danasin mo yan. Kaso meron nga siyang consequences. Almost 70 years. Kung di pa ako nagkakamali, tama, i-research nyo lang, i-AI ninyo. I think 70 years yan. No? So, 70 years. Kaya ito pong 30 hanggang 30 na verse, na chapter, ang tawag na po dyan, New Covenant. The fulfillment of the promise of God. The New Covenant. Hello. Yung New Covenant na ito, na idinilagay, nasa puso nila na lalaya sila. Hello! Magkakaroon ng kalayaan. Ngayon, dahil nga mahal sila ng Lord, binigyan sila ng ano yung unang-unang binigay sa kanila? 7 bagay lang po itong unang binigay sa kanila. Hindi ko na po ganong expound. Nakuha nyo naman yung pinupunto natin. Ang una po, 7 K to eh. Ang unang K po natin ay kagandahang loob at pagmamahal na walang kapantay. Yun po yun, tinatawag nating unconditional love. No? Yung kagandahang loob niya, yung pagmamahal niya sa atin, walang kapantay. No? Ngayon, sa panahon po natin ito, kasi hindi naman ho siya nagbago eh. Noon, ngayon, at magpakailanman, siya po ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Ganun pa rin po ngayon. No? He is the same yesterday, today, and tomorrow. Sabi po ni Hebreo. Amen po ba? Binigyan tayo ng pagkakataon na makilala ho siya. Hindi daw ho siya nagbago. Mula noon hanggang ngayon, hanggang sa kasalukuyan, hindi po siya nagbago. Amen? So, ganun din po yung pagmamahal niya. Kahit po nasulat to sa Old Testament, it's a powerful verse po na inilalagay sa buhay po natin na ang Diyos po ay merong kagandahang loob at pagmamahal na walang papantay. Sabi nga po ng 2 Corinthians chapter 9, verse 15, kung di po ako nagkakamali, sabi niya doon ay, ang kaloob ng Panginoon ay walang kapantay. Sabihin po ay, sa English po, unspeakable gift, no? Wala pong papantay, wala pong hihigit, no? Sa kaloob niya na ibinigay niya sa atin. And then, sa panahon po natin ngayon, no? 2,000 years ago, no? Dahil nga hindi tayo nakasunod sa pasaway talaga eh. Dahil hindi tayo nakasunod, binigay niya po yung kanyang bugtong na anak para ako at ikaw. Bagamat pakasalanan, pinatawad niya ho tayo. Binigyan niya ho tayo ng habag. No, the unconditional love of God. No, kaya po tayo kaya nga ngayon, bagamat trivia lang din, no, sa mga Kristiyano din, no. So, December 25 po kasi yan ay
pagka nilagay po natin sa calendar natin yan, hindi naman po talaga yung exact date ng kapanganakan ng Panginoong Kristo. Actually, ano yan, it's a pagan worship na itinapat doon para madaya. Magaling kasi po ang kaaway sa counterfeit. Kina-counterfeit niyo po lahat. Kunyari, John 10:10, John 10:10 A and B, sabi niya po doon. Ano sabi niya doon? Naparito ang kaaway para mandaya, manira, mangwasak at tumatay. Dito naman sa counterfeit niya yun, ang Panginoon, naparito ang Panginoon para magbigay ng isang ganap, kasiyasiyang buhay. So, laging pabaliktad sa kanya, sa kaaway. Hindi naman siya manalo sa Panginoon. Kasi Panginoon nga yun ng mga Panginoon, hari ng mga hari. No? So, ganun po yung plano ng kaaway sa atin. Gusto po ng kaaway, masiraan tayo ng loob, mawalan tayo ng pag-asa. No? Hindi natin makita yung pagmamahal ng Lord. Ang mailagay sa atin ng kaaway, masama ang Lord. No? Laging ganun ang nilalagay sa atin ng kaaway. Bakit mo, kung mabuti kang Diyos, bakit pinahihintulutan mo ito? Yun yung ginagawa sa atin ng kaaway. Kaya minsan, naguguluhan po yung isip natin. Pag naguluhan yung isip natin, kaya minsan, kung ano-ano lang ginagawa natin na mga ritual, nakala nating nakalulugod sa Lord. Kaya may paalala sa Apostle Paul dyan eh. Sabi niya doon, sa 2 Corinthians chapter 1 verse 21, binulag na nila ang kanilang mga isipan. Di ba? Binulag na nila. Yamang parang sila ay naglilingkod sa Diyos, ngunit hindi nila totoong napaparangalan ang Panginoon. So, makita po natin, kaya ito, nakakapagpalaya itong salita ng Lord sa buhay po natin. It gives life eh. Nakikita po natin yung katotohanan kung paano po nagsisimula sa simpleng salita niya na nakikita po natin at nagre-rema yun sa buhay po natin. At pagka binasa po natin ito, grabe po. Makikita po natin mga kapatid, yung kagandahang loob at pagmamahal ng Diyos na walang kapantay. Anong ginawa ng mga tao? O, di ba? Ng mga pagan worship. Ginawa po 25. Si Nimrod. Yun po yung parang nasa-celebrate natin ting 25. Nilagay po yan. Naging kapistahan po ng mga pagano yan. Hello. Kaya nga po, paalala din sa mga Kristiyano na dapat po, nagbabasa po tayo ng salita ng Panginoon. Meron po tayong Pasko. Siyempre, meron pong Panginoon na nagbigay sa atin ng buhay dahil po sa Kanya. So, sa ibang salin po yan, Pasko. Hello. Ang ibig sabihin yan, resurrection. Kaya nga yung karaniwan nagse-celebrate ng sunrise, ang nakalagay, S-U-N. Mali dapat po yun. Ang tama talaga dapat, S-O-N. The sun is risen. Hallelujah! Parang wala akong kausap. Ganda po ito mga topic na dapat natin naiintindihan kasi ayaw po ng Lord na merong kapantay sa Kanya. Ayaw po ng Diyos na hindi po natin nakikita yung pagmamahal niya. Gusto niya po yun. Nakita niyo mula daw sa malayo. Mula sa malayo, mula sa dini, Wahliaga, Silangan, Kanluran. Pupunta ako sa iyo. Ipararamdam ko sa pagmamahal ko. Gaano katindi po yung Diyos natin. Hallelujah, na sinasamba at pinupurihan. Amen? Kaya wala po tayong bagay na dapat na ikalungkot sa buhay po natin. Ano number 1 natin? Kagandahang loob at pagmamahal na walang kapantay. No? Parang Roma 5:8. Christ died for us when we are yet sinners. No? Kahit po makasalanan tayo, minahal niya tayo. Kaya nga minsan di ba? Minsan nahihiya tayo na, Lord, wala akong may bibigay sa iyo. Yung buhay ko lang, di ba? Kaya talagang minsan, talagang emosyon natin, Lord, talagang napakabuti mong Diyos. Minsan, naiyak pa nga tayo eh. Di po ba? Dahil, Lord, hindi naman kami karapat-dapat, pero bakit napakabuti mo sa amin, di ba? Bakit patuloy mo kaming binibless, patuloy mo kaming iniingatan, patuloy mo kaming binibigyan ng pagkakataon na makapagpuri sa iyo. Sino ba naman kami sa iyo? Sa isang iglap mo lang, wala na kami. Yung buhay po namin. Diba? 9:27 ng Hebreo, minsan lang kami tinakda sa buhay ng tao na mamatay. At pagkatapos si paghuhukom. Minsan lang po kami dadanas dito. 70 to 70 pataas lang. Pero grabe Lord. Diba? Kahit ganito po yung ginagawa namin sa inuuna namin yung mga trabaho namin. Inuuna namin yung mga bagay na hindi para sa iyo. Grabe pa rin yung pagmamahal mo. So, mga kapatid, kung inuuna po natin yung mga bagay na para sa mundo, wag po kayo mag-alala. Alam po ng Lord yan. Nauunahin mo yun. Amen. Pero nanggagaling daw po sa malayo yung pagmamahal niya. Parating sa atin. Alam ng Lord na magnanakaw ka. Alam ng Lord na medyo masama ugali mo. Alam ng Lord na mandaraya ka. Pero hindi po nagtatapos dun yun. Hallelujah. Ang Lord po pinalalambot yung puso natin. At alam po ng Lord na kahit na hindi ho pa araw-araw o panapanahon bata ka nakakilala, teenager ka nakakilala, may asawa ka na, iba nga matanda na, pero hindi po nagkulang ang Diyos sa atin.
Amen? Binibigyan niya ho tayo ng pagkakataong makapagsisi, taligdan ng ating mga kasalanan, at manampalataya ho sa Kanya. Amen to ba? So, that's number 1. Kagandahang loob at pagmamahal na walang kapantay. Medyo mahaba po ba? So, saglit lang po tayo. Pangalawa is kaparusahan. Ayan, kaparusahan. So, yun yung nga pinabanggit ko kanina, may kaparusahan. So, ang Lord po natin, may consequences po yan. So, sa panahon po natin, kung ilalagay po natin yan, dahil nga po mahal na mahal tayo ng Lord, no? Ayaw po niya na kainin lang tayo ng hindi namamatay na, no? Nauud. No? Oh, nakakadiri, di po ba? Dito lang, nakakadiri na eh. Yan po yung description ng salita ng Lord sa mga taong pupunta po ng impyerno. Ibig sabihin po, tayo bilang isang tao, no? Meron pong paghuhukom po ang Diyos. Parang sa kanila, pinarusahan po sila ng 70 years, no? Na grabe po yun, na sila'y nakakulong sa Babylonia, no? Bagamat sila'y pinili ng Diyos, bagamat sila'y bayan ng Diyos, meron ho pa rin parusa. Parang ganito lang yan, di ba? Nag-invest ka ng kunyari sa businessman ka, o medyo bumagsak, ibig sabihin may consequences ka. O kunyari, sinamahan mo ng sugal yung negosyo mo, may consequences ka. Hello? Ganun din po sa atin. Parang kunyari, kumain ng lechon. O, parang sa physical, may consequences yun. May hilo ka. Ano ba naman, ba't nahihilo ako? Ang kinain mo ba naman na isang buong lechon? O, diba? O, tapos meron pang umahabol na kapitbahay na high blood sa buto. O, bakit daw po, pastor, sa high blood sa buto? Kasi naubusan daw siya. Kaya, naku, grabe, na high blood. Hello! Kaya ako ngayon, akala ko nakaka-high blood yung laman. Saka yung balat, hindi na pala. Yung buto pala. Ay, natawa sila. Hello, so may kaparusahan. May kaparusahan. Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit sa libreng kaloob ng Panginoong Kristo ay buhay na walang hanggan. So, hindi daw po yun namamatay. Hindi daw mamatay. Ibig sabihin, malalaki daw yun eh. No? So, ulit. Ang matindi pa, biruin mo, patay ka na nga, nandun ka na. Pagka nagkaroon pa ng judgment, no? Sa Revelation 20:15, pag nagkaroon pa ng judgment, magbibigyan ka pa ng bagong katawan. Tapos bagong katawan mo, bibigyan ka ng bagong katawan at hindi ka mamamatay. Hindi mamamatay yung gano'n. Ibig sabihin, sobrang sakit yun, mga kapatid. Yung apoy nga lang na maganito. So, ayaw po ng Lord na mapunta tayo doon. Yung pamilya po natin, mga kaibigan po natin, no? So, hindi naman po mahirap i-share ang kaligtasan, no? Hindi naman po mahirap i-share to, no? So, kagaya ngayon, salamat sa ating Pastor Agosi, no? Nabibigyan tayo ng pagkakataon makapagbahagi sa iba. Hindi para i-condemn po yung mga tao. Wala po tayong karapatan doon, no? It's only to share the gospel, the good news na makita po natin na meron tayong dapat imbesan, no? Yung walang papantay po doon sa kaloob niya. Ano man ang meron tayo ngayon, tingnan po natin na merong masigit na mas mahalaga. Ayun po yung Panginoong Hesus na binigay sa atin ng Panginoon, na hindi po natin pwedeng baliwalain niya yun, no? So, madali lang naman po yun, di ba? Sabi niya po doon, siya'y namatay, siya'y muling nabuhay, no? Naluklok sa kanan ng Diyos, hindi po ba? Ano daw sasabihin natin? Buksan daw po natin ang ating mga puso, manampalataya tayo ng buong puso, na siya'y namatay, muling nabuhay, naluklok sa kanan ng Diyos. Ano daw sabi doon? Maliligtas daw po tayo. Simple lang ho ang gospel. Acts chapter 4:12, no? Walang ibang pangalan sa silong ng langit na kaliligtas ng tao. Siya lang po, ang tanging Panginoong Hesus lamang. John 14:6, di ba? He is the way, the truth, and the life. Wala naman pong mahirap eh. Di po ba? Kung pong papapasukin lang po natin sa ating buhay ang ating Panginoon. So, wag po natin makita yung kaparusahan ng Lord. Nakita po natin, He is just only a just God. Na pag merong injustice, merong tawag dito, hindi maganda, nilalagay niya po sa order yon, because our God is a God of order. Amen to ba? So, pangatlo. So, sa pangatlo, ang ganda po nito, yung tinatawag na spiritual rest o yung peace of mind, yung kapahingahan. No, kapahingahan. So, sobrang pagod na rin. Di ba nakakapagod maging alipin? Tama po ba? Alipin ng kasalanan, alipin ng pera, nakakapagod din yan. Alipin ng kapangyarihan, nakakapagod yan. Kasi lagi kang bagabag, lagi kang parang sobra yan, no? Yun yung tinanggal ng Lord doon sa Jeremiah na yun. Nagkaroon po ng promise, the fulfillment of promise of the new covenant. Na pagka ito, sinunod ninyo, magkakaroon kayo ng kapahingahan.
Hello, sarap po yan. Yan ho ang hinahanap ng lahat ng tao. Kaya nga iba, pumupunta ng Boracay. Tapos walang dalang regalo. Hello, kaya naghahanap sila ng peace. Hello, pupunta ng Camaya Beach, nagmumunta ng Baguio. Hinahanap ang kapayapaan. Hello, nagre-relax kumbaga. Kasi napakahalaga po nito kasi pag wala tayong kapahingahan, wala tayong relaxation, mahirapan tayo. Pero ang Diyos po, libre niya ibinigay. Sabi ng Matthew 11:20, kung kayo lubang nahihirapan, lubang nabibigatan, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahinga. Yun po ang nangyari. Sa fulfillment po ng promise, sa prophecy po na yun, na 70 years, binigyan mo sila ng kapahinga. Wasak po yung templo. Hello? Wasak po eh. Hello? May tao pa ba? Mahirap po magkaroon ng kapahinga sa wasak yung pamilya. Wasak ang negosyo. Sakit po niya sa ulo. Diba? Wasak ang damdamin mo, ang hirap niyan. Pero si Lord, binigyan tayo ng kapahingahan. Amen po ba? At syempre, pang-apat, malapit na, mga 100 ito eh. Binigyan tayo ng kapayapaan, di ba? So, sabi niya po doon sa John 16:33, no? So, huwag kayong matinag. Huwag kayong matinag. Ibig sabihin ay pinagtagumpayan daw po ng Panginoon na ito, no? At ang kailangan natin gawin, magtiwala sa Kanya. Amen po ba? Bibigyan niya tayo ng kapayapaan. Kapayapaan daw na ibibigay niya ay hindi katulad ng kapayapang ibinibigay ng mundo. O, di po ba? Lahat ng sinasabi natin, biblical eh. Hello, kapayapaan na ibinibigay niya na hindi daw, no, katulad ng mundo. Pagka ikaw, punta ka dyan, makakain ka ng chowking, nare-relax ako. Parang gumaganda pakiramdam ko, di ba? Pero iba pa yon. Higit pa yon, mga kapatid. Higit pa doon sa kapayapaan na kayang ibigay ng Diyos sa atin. Ganon din sa kanila, binigyan sila ng isang kapayapaan, no? Na hindi nila kayang bilhin kahit saan. Amen to ba? Hindi natin kayang bilhin yun, kapatid. Kahit milyonaryo ka pa, kahit sobrang yaman mo pa, kahit grabe yung income na tinatamasa mo, lahat yan iiwan po natin. Di ba po ba? Tama po ba yun, mga kapatid, no? Yung pera, masarap lang ginagamit sa pagmiministeryo sa Panginoon. Masarap lang ho yung mga means natin na nakapagbibigay tayo. Kahapon po, sobra. Meron ho kaming pastor na nagpunta. Grabe po siya, no? Mayaman po siyang pastor. Binigay niya po kami ng tigpa 500. Thank you, Lord. Di ba? Bakit po? Gusto niyang kapasayahin yung mga tao. Pero sabi niya, hindi yan ang tunay, no? Kaya lang namin ginagawa yan para kahit pa paano makatulong sa mga tao. Amen po ba? So, kapayapaan. Sabi mo nga, kapayapaan. Ano pa? Yung tinatawag nating kagalingan, pang-5. No? Hinil po sila. From alipin, hinil po sila, binalik po yung covenant na maging anak sila ng Diyos. Ganon din po tayo, meron po tayong kagalingan. Sabi po ng Lucas 4:18, naparito ako, puspos ng banal na Espiritu upang magpalaya sa mga bihag, sa mga sugat ng puso, di ba? Di ba sugat ng puso ka, di ba? Minsan, masakit eh. Nasasaktan ka. Parang hindi mo naman alam ba't nasasaktan ka, pero nasasaktan ka pa rin. Tama mo ba? Hello? May tao pa po ba dyan? Hallelujah. No? So, minsan sasaktan tayo, hindi natin alam sa mga problema sa buhay natin. Pero, nandyan daw po siya to heal the broken-hearted. Wow. To the captives. Diba? Yung mga bilanggo. Yan. Gusto niya po ay merong kagalingan. Ma-heal daw po tayo. Ano itong magandang kagalingan ito? Physical tsaka spiritual. Gusto kasi ng Lord makalaya sila sa Babylon. Ibig sabihin, gusto ng Lord, pagpalain sila physically, pagpalain din sila spiritually. Ang sarap po nun. Yung dalawa na pag ano po natin, pinagpapala ka ng physical, pinagpapala ka ng spiritual. Na yun po ang pinakamasarap. No, kaya nga yung proverb, ang Bible sobrang saya eh. Pag binasa mo, tanong nyo, nung last devotion ko nung last time, Proverbs 17:1, mabuti pa ang tinapay na kinakain sa isang tahanan kaysa, na may kapayapaan kaysa, sa isang handaan na may kapistahang mga pagkain, ngunit merong hidwaan. Nakita nyo, ang ganda po ng Bible pag binasa ninyo. Sobrang nakaka-refresh, nakakapagbigay ito ng kagalingan. Oo nga, no? Sometimes iba, hanap ng mga sobrang ganda, garbong-garbo. Bro, mo saan makakita? Pupunta kayo ng Baguio. Sa isang ketchup lang mag-aaway kayo, 4 hours yung dadamdamin yun. Kung di man Ilocos Norte, mga 10 hours yun. Dahil lang sa isang timpling tinapay, magkakagalit kayo ng 12 oras, hindi kayo mag-uusap mula papunta hanggang pabalik. Sinayang niyo yung moment. Hello? Parang wala akong kausap. Hello? May tao pa ba? Sinasayang. Ang Lord, hindi.
hinil ka niya physically, hinil ka niya spiritually. Sarap talaga magbulay ng salita ng Lord. Kaso may oras lang tayo. Pang-anim, katuparan, the fulfillment. Siyempre may fulfillment. No? Pagka daw po tayo ngayon, lalo na sa panahon po natin, tinanggap natin ng Panginoong Kristo. So, according to the Word of God in 2 Corinthians chapter verse 5, no? Makikita po natin na magbibigyan daw po tayo ng bagong katawan. No? So, hindi nasisira, hindi nabubulok. No? Kasi yun na nakadesign doon eh. Kaya tayo dito, hindi tayo tiga dito. Sabi mo, hindi ako tiga dito sa mundo. Kaya pansinin mo, pag sa mundo ka umasa, pansinin mo lahat. Nako, kaibigan mo ngayon, bukas kaaway mo. Hello. Ganyan po ang mundo kasi nga hindi nga sa atin to. Pero pagdating sa doon, grabe po yun. Bibigyan ka ng special na katawan para maging katugma doon. Doon sa new heaven na kikreate. Thank you, Lord. Di po ba? Ang sarap nun. Walang kamatayan, wala lahat. Walang pagtangis, walang pagluha. Ang sarap nun. Nagpupuri ka lang sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Kaya nga pinapractice natin, kumakanta ka lang doon. Ang sarap. Nagpupuri ka lang sa ating Panginoon. Amen to ba? At maniwala na kayo kasi may buhay. Hindi pwedeng hindi kayo maniwala kasi may buhay. Kurutin mo yung katabi mo. May sakit yan, may nararamdaman yan. Hindi pa ba tayo matuto sa mga nakaraan na senaryo? Na patuloy pa rin tayo sa mga ginagawa ng Babylonia sa pagsamba sa Diyos. Pasinin nyo ngayon. Same naman Kung titingnan nyo po sa nangyayari sa bansa natin, paulit-ulit lang. Kahit po pag inaralan nyo sa Araling Panlipunan yan, makikita po natin na in first and second Republic of the Philippines, no? Government po natin, umiiral na po ang ganyan, corruption, idolatry, umiiral na po yan. Sa panahon pa lang ng 300 years nga tayong sinakop eh. Kaya nga ngayon, nagtatanong sa iba sa akin okay po ba may simbang gabi? Yes, okay naman yan. Kaso, nagsimula yan sa Spaniard colonization. Kolonyal ng pagsakop sa atin na ginawa yung simbang gabi kasi nga, ang mga tao nun, para makapagtrabaho. Hello? Pag inaral po natin yan, kahit i-AI niyo, hindi ako nagsisinungaling. Yan po yan. Bilang teacher din, lahat yan. Sinubaybayan ko. Kaya lang nagkaroon ng liberal na mindset. No? Kaya lang tayo nagkaroon ng liberal mindset kasi nabuksan yung Suez Canal. Nakapag-aral po yung tinatawag natin mga ilustrado. May mga pera na konti. Sila Jose Rizal, nakapunta po ng Europe. Nung pagbalik nila, nakapagbasa sila nito. Pagbasa nila nito, binahagi nila. Kaya sila, gumawa sila ng grupo o tsaka ng newspaper. Yung newspaper nila, tawag dito, La Solidaridad. Yun ang ginawa nila. Ibig sabihin, ginamitan nila ng isip yung paglaban. Kaya si Jose Rizal, nagsulat siya ng El Pili tsaka Noli Me Tangere. Hello, yun po yun. Kaso, hindi nakuha ng tao. Batigas nga kasi ulo. Hello, hindi nakuha. Kaya nasakop natin. Kaya minsan, nagugulat kayo. Pagka meron kayo, maglalagay kayo ng sapatos sa Pag may namatay, maglalagay kayo ng sapatos. Ang daming yung sinasabi kong idolatry. Nahati yung katotohanan sa maling gawa natin. Kaya ang problema, gumagawa tayo ng hindi natin alam. Mahirap yun, kapatid. Mahirap yun yung wala tayong basis. Yung ginagawa lang natin, wala namang masama. Meron nga, kapatid. In Deuteronomy chapter 28, makikita po natin yun, or 16, makikita po natin doon na bawal lahat. Bawal nga manawas, bawal Isaiah 49, bawal nga mag-anyo ng mga larawan. Bawal lahat yun. Kaso, hindi natin natutunan sa sa salita ng Panginoon, nakalimutan natin bigyan to ng pagpapahalaga. Kaya ngayon, wala tayong basis. Tayong bilang, lahat ng Bible, tayo, yan ang basis natin. Tinuturo niya sa atin yung bawal. Hebrew chapter 4, 2 Timothy chapter 3:16. Diba? Ang salita ng Diyos ay nagtatama, nagpapabulaanan ng mga maling aral, nag-aakay sa matuwid na pamumuhay. Hello, nagtatama ng mga maling aral. Yan po ang salita ng Diyos. Hebrew chapter 4:12, ito'y buhay, mabisa. Diba? Tumatagos maging sa kibuturan ng ating mga puso't kaluluwa. Ibig sabihin yan po yun. Nagbibigay sa atin ng sistema para makamove on tayo. Ang problema, hindi natupad hindi po natin nakita yung katuparan na ang Panginoong Hesus namatay para sa atin at para mawalan tayo ng kasalanan. Para maging righteousness tayo ng Panginoon. Sarap po nun. Wala tayong ginawa. Regalo po yung binigay sa atin. Yung katuparan na yun. Fulfillment yung covenant. Sa panahon po natin ngayon, yun po yung bagong tipan. Amen? Yung bagong tipan. Kaya nga pagka kumakain tayo ng ito ang aking
ito ang aking dugo sa gisag ng bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. 'Di ba? Inumin niyo ito alang-alang sa akin. Ipinakikita natin yung dumanak na dugo, wala nang papantay doon. Hindi siya dugo ng baboy, hindi siya dugo ng kambing, hindi siya dugo ng baka. Wala pong papantay doon. Hello! Ganun po kalupit yun. Kung titingnan po natin sa panahon natin ngayon, wala pong papantay doon. Kaya po itong katuparan na yun, no? Sa buhay po natin, iniregalo niya po sa atin yun. Upang ako at ikaw, hindi mapahamak. Hindi dahil sa magaling ako, hindi dahil sa matuwid ako, kundi dahil sa kanyang habag at awa. Amen to ba? Sabi ng Ephesians 2:8, hindi dahil sa iyo mabubuting gawa, kaya ka nagkaroon ng kaligtasan. Nagkaroon ka ng kaligtasan dahil sa habag at awa ng Panginoon. Lagi po natin recognize yung habag ng Lord. Lagi po natin recognize yung pag-ibig ng Diyos. Lagi po natin recognize yung pagmamahal niya sa atin. Yung kanyang walang hanggang pagmamahal sa atin. At last po, syempre, napakaganda yung katiyakan. Siyempre, pag ang Diyos po ang nangako, tutuparin niya po yun. Thank you, Lord. Wala po ba yun? Kaya nung pinangako niya 70, hanggang 70 lang kayo dyan. O, laya na kayo. Lumaya po sila. Thank you, Lord. Ganon din po sa atin. No? Pag sinabi po ng Lord na laya ka na, nung tinanggap mo ako bilang Panginoon sa tagapagligtas, ang ating Panginoon sa rin binigyan ka ng katiyakan. Hindi na po yun. May katiyakan ka na sa Panginoon. Hallelujah. Binigyan niya po ng pagkakataon ng puwang sa buhay mo. Na mailigtas ka niya. Kaya po sabi ni Ephesians chapter 1, tinakda, before the foundation of the world, pinili ka na ng Diyos. Amen to ba? Kaya wag ko pong nangihinayang sa buhay na meron ka ngayon. Kung ikaw ay nasaktan, okay lang yan. Bangon tayo. Harapin po natin, nakasama natin ang Panginoon. Lagi po natin tandaan na ako, sumulat nga po ako ng sa libro, lagi ko pong sinasabi sa kanila, palakasin ang pananampalataya, strengthen our faith, trust the process, and receive the promises of God. Kasi siya po ang nangako. Hindi niya tayo pababayaan at hindi niya po tayo, hallelujah, iiwan. Sapagkat siya po yung nagmahal sa atin na walang katulad. Amen po ba? So makita po natin, isama po natin, bago po ako manalangin, una po ay kagandahang loob at pagmamahal na walang kapantay. Pangalawa, may kaparusahan, syempre, our God is a just God. May kapahingahan, may bibigay sa atin. May kapayapaan, may kagalingan, may katuparan, at syempre may katiyakan. Hindi pwedeng walang katiyakan. Amen to ba doon? Na pag tinanggap natin ng Panginoon bilang sariling tagapagligtas ng ating buhay, no? May katiyakan po yun. Meron pong regalo ang Panginoon sa atin na meron kang kaligtasan. Amen? Ikaw at ako, pupunta sa kanyang kaharian. That's the promise of God. Amen? Diyan, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan na ibinigay niyang kaisa-isa niya anak upang ang sino mang sumampalataya. O, nakita niya, may katiyang, sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya may regalo ang Diyos. No? Hindi po siya nagbibiro. Kailan po hindi nagbibiro ang Panginoon? At kung tayo man nasa proseso, huwag po nating hiyain yung sarili natin. Huwag po nating i-burden yung sarili natin. Dahil po naniniwala ako, pag po kayo ay kinatagpo ng Diyos, wala pong matigas na puso pag kinatagpo tayo ng Lord. Amen to ba? Kaya sa mga may problema, may mga sakit at karamdaman, magkaroon po tayo ng tapang na lumapit sa Lord. Magkaroon po tayo, Hebrew chapter 4:16. He is the Lord of Sabbath. Siya po ang Diyos ng kapahingahan. Sabi niya po doon, kung kayo ay nabibigatan, lubang nahihirapan, sabi niya doon, sa panahon ng inyong pangangailangan, huwag kayo mag-atubiling lumapit sa mahabaging trono ng Diyos. Sapagkat bibigyan kayo ng habag muna. Thank you, Lord. Tulong sa panahon ng inyong pangangailangan. At hindi po kayo mabibigo sapagkat ang Diyos po ang nagsabi nito. Amen to ba? Kaya matuto po tayong sumunod sa Kanya. Ibigin po natin siya, Marcos chapter 12:30. Ibigin po natin siya ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Mahalin po natin siya. At syempre, huwag natin kaligtaan yung kapwa natin. Marcos chapter 12:31. Ibigin din natin ang ating kapwa na gaya ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. At syempre, huwag po tayo mawala ng pananampalataya. Unwavering faith. Hebrew 11:1. Naniniwala ka sa mga bagay na hindi mo nakikita, pero alam mong mangyari. Lord, alam ko, pinatawad mo ako. Alam ko, Lord, binigyan mo ko ng pagkakataon na makapaglingkod sa iyo. Kaya nga lagi natin pray, Lord, huwag po masayang yung pagmamahal mo sa amin. No? Lagi po kami nagpapakumbaba. No? Sapagkat ang nagpapakumbaba ay laging itinataas ng Panginoon. So siguro yun lang, kahit medyo maiksi po yung ating talakayan ngayon. Masarap. Kung gusto niyo po ng marami pang usapan, pwede po kayong magtanong sa amin.
pwede po kayong lumapit sa amin, no? So, hindi po namin kayo bibiguin sapagkat ang Diyos po ang naglagay po sa atin diyan, no? So, may mga katanungan po kayo. Maaari po, napakalawak po ng salita ng Lord, no? Hindi po natin kayang bagamat siyempre, meron lang tayo mga konti-konting oras para makapag-encourage. At the same time, kung may mga tanong po kayo about do sa mga nabanggit ko na medyo napahapyawan ko lang, pwede po natin niya i-discuss sa some other time po, na medyo libre kayo at pwede po kayong magtanong. So, purihin po ang Lord at syempre, wala pong ibang pangalan na maitaas at maihayag sa gawain ito, kundi po siya. Tayo po saglit na manalangin. Amen po ba? So, kung lahat po kayo ay nakapakinig at kung kayo po ay may dinadala sa buhay, tayo po ay saglit na manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, thank you, Lord. Hallelujah. Napakabuti mong Diyos sapagkat sa umaga pong ito ay binigyan mo kami ng pagkakataon na makapagpasalamat sa iyo, makapagbulay ng iyong banal na kasulatan at patuloy na maihayag, Panginoon, ng iyong kaluwalhatian. Salamat sa Lord Sovereign Holy Spirit na patuloy na gumagabay sa amin at patuloy, Panginoon, nagbibigay sa amin ng kalakasan. Salamat, Panginoon, sa ginamit mo kay Pastor Gossi para mai-upload ang live na ito. Thank you, Lord, sa kanyang buhay at naniniwala kami na ang maabot ng mga mensaheng ito ay kakatagpuin mo hindi dahil sa amin, kundi dahil ikaw ang nagtakda nito. Salamat, O God, at walang ibang tao at lugar o anumang sekta ang maitaas, kundi ikaw lamang, O God. Hallelujah. Kaya tinataas po namin, kung kaya niyo pong itaas ang kamay ninyo, I declare healing upon healing sa lahat na may sakit. Sa mga nabibigatan, I declare comfort. Hallelujah. In Jesus' name. Faith is now. In Jesus' name. Mga nalugi sa negosyo, Lord, ibabalik mo ito ng siksik, liglig at umaapaw. Sa mga nasasaktan, Lord, bibigyan mo po ito ng kagalingan, ng comfort sa puso. Hallelujah. Naniniwala po kami, Lord. Tunay ka pong Diyos. Alam niyo po ang nangyayari sa aming mga buhay. Hindi po kayo po'y makatwirang Diyos. Hindi po kayo bulag sa nakikita mo sa buhay po namin. Patuloy po kami na umaasa sa inyo. Patuloy po namin hinahanap na masumpungan mo kami. Hallelujah, sa aming mga buhay na may katapatan at paglilingkod sa iyo. At kung meron man kaming nagagawa na hindi kaloob mo, ay patuloy mo kaming ingatan, patuloy mo kami manggaling, Panginoon, sa malayo. Nakikita namin kung gaano kalalim ang pagmamahal mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong salita na ginamit mo sa araw na ito upang mapagbulayan po namin ang 7 mahalagang bagay na dapat namin matutunan sa araw pong ito. Kaya Lord, all the honor and glory, worship, adoration belongs to our Lord Sovereign God Jesus Christ, na aming tagapagligtas, our Savior, our Redeemer, our Deliverer, our strong fortress, and our strong foundation. Hallelujah. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. God bless you at pagpalain po tayo ng Panginoon. Kamusta? Ikaw ba'y napagpala ng gawain ito? Maaari lamang po na i-like ang Facebook page ng Vessel of Joy Online Devotion at ang YouTube channel ng Vessel of Joy Online Devotion. Maraming salamat po sa pakikinig, panonood. Yun lamang po at God bless po sa inyong lahat. Advance Happy New Year! Bye!